Gunting. Pangalawang general. Diretso na pangkabit. Kutsilyo sa operasyon. Buhol at carotid artery. Mahigpit na nakadikit. Pinakadelikadong sitwasyon. Kailangan lang napersahin ang paghiwalay. Walang pakialam. Para sa hinaharap. Ginoong Gao. Bumababa ang presyon ng dugo. Hindi stable ang tibok ng puso. Bakit naguguluhan? Electrocautery para sa pagdurugo. Suction device. Bilisan mo. Hindi maganda. May pagdurugo sa leg. Ito ay punit na sugat. Paano? Paano nangyari ito? Pang-awat ng dugo. Bilisan mo. Bilisan mo. Hanapin mo ang guro ko. Bilisan mo. Bilisan mo. Sandali lang. Hanapin mo ang kaklase ko. Sa ospital ng bayan. Isang likas na dalubhasa. Lije. Tingnan nyo. Ang pioli na inukit ni Lije. Talagang napakaganda. Hindi nyo ba titingnan? Sino bang pamangkin ito? Tatawagin na lang kitang Sia Olive daw. Sa tingin ko, ako itong 5 bituin na chef. Ang titulo, ipapasa na sayo. Naku, naku. Isang isda ni Lijiki. May problema ang customer sa pagkain. Ano yun? Ha? Batang lalaki. Sandali lang muna. Ito ang mga pangunahing medisina. Mga pang-umpisang libro. Unahin mong tingnan. Itong numero. Pwede mo akong tawagan kahit kailan. Sige, klase, Lije. Sana pagkatapos ng college entrance exam sa susunod na taon, makikita kita sa Huachuang Medical University. Magkikita tayo sa simula ng klase. Tara na. Hala. Sa mga panahong ito, mas mabuti pang magbenta ng tieg kaysa gumawa ng atomic bomb. Sumunod ka sa tiyuhin, pupunta tayo sa bayan. Mag-aral ng ilang taon para maging chef. May bahay, sasakyan at pera na. Hindi ba't mayroon na lahat? Kailangan pang makinig sa basurang profesor na iyon, na walang kwentang sinasabi. Bakit pa kailangan pumasok sa medikal na universidad? Kung ganun, may nag-aaral ng medisina sa bahay namin. Kaya hindi sana mamamatay ng maaga si Papa. Ay, yung alalay kong tinuruan. Ganito na lang ang ginawa. Anak na bunso, kahit anong gawin mo. Suportado ka ni nanay. Pero ang pag-aaral ng medisina, kailangan ng maraming taon. Isang taon ng matrikula ay 100,000 piso. Ay, ako, ang iyong tiyuhin, isang 5-star chef. Hindi ko ba kayang suportahan ka? Tiyuhin. Pero bago ang lahat, sabihin ko na agad, kung hindi ka makakapasa sa med school, babalik ka agad para maging estudyante ko. Dako. Dako. Kapatid na nakakatanda, nagtatrabaho ka na naman ah. Alaynan. Wow. Sobrang tuwid ng mga tala mo ah. Kahalagahan ng antas at ugnayang espasyo. Maliwanag na maliwanag. Kung makita ito ni Professor Ding, siguradong muli na namang iha-hype ka. Isa kang henyo. Pero ang pakiramdam ko lang, mas madali lang kasing ilabel ito ganito. Kuya, sa susunod na linggo, microsurgical suturing class. Tatalunin ni Professor Ding mismo. Medyo mahina ang kamay ko.
Sige, turuan mo ako mamaya. Hindi naman masyadong pagtuturo. Mag-aaral tayong pareho. Una na akong pupunta sa aklatan. Isara mo. Sino ba ang pinoprotektahan mo? Ang magagandang bagay ay dapat ibahagi. Ang aking henyo na kaklase. Tapos na. Muling nasira. Sobrang manipis nito. Hindi talaga kakasya. Dapat matatag ang kamay, kalmado ang isip. Ganito kasensitibo ang pader ng ugat. Para mong sinisira. Ginoong Ding. Pambansang komperensya ng mga disiplina. Malapit na itong magsimula. Ang talumpati na inatasan ninyo ay pinuyat ko kagabi. Sa wakas ay natapos ko na. Kaya't nagdulot ito ng kakulangan sa konsentrasyon ngayon. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, tiyak na ibubuhos ko ang lahat ng aking lakas. At ipapakita ang aking normal na antas. Ikaw. Ayos. Napakabuti. Tama ang kontrol sa lakas. Perpekto ang anggulo ng karayom. Tama ang higpit ng buhol. Sakto lang. Ligia, ang mga kamay mo. Para talagang sa mikrobiyolohiyang operasyon. Salamat, Professor Ding. Hindi lang basta may mga henyo ng kamay. Anong silbi nito? Ligie. Sayang, wala kang isang magandang utak. Lubhang mapanganib ang posisyon ng tumor. Nakatutok sa chiasm at internal carotid artery. Pag-alis ng tumor sa operasyon, parang pagtanggal ng ngipin sa bunganga ng leon. Kung kulang ng kaunti lang, maaaring magdulot ng malaking pagdurugo. Para magtagumpay, kalahati ay nakasalalay. Sa special awareness ng pangunahing surgeon, at sa kanyang kasanayan sa kamay, sino ang makakasabay? Sa larawang ito, tukuyin ang sa tingin mo ay pinakamahusay. Nalandas ng operasyon. Gusto kong subukan. Sige, pumasok ka. Nagamit ng husto. Ang likas na hangganan ng utak. Lalo na itong dinamikong pahiwatig ng daloy ng dugo. Ang prediksyon ng pagdurugo habang nasa operasyon ay napakahalaga. Malinaw ang paraan ng pag-iisip. Tumpak ang pagtatalaga. Mga estudyante, ganito ang pakiramdam ng espasyo. At ang dinamik na pag-iisip. Napakahalaga na matutunan ninyo lahat. Ay naku, anong ginagawa mo? Nandito ako para maghanap ng tao. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Ligie. Ako ang tiyuhin niya. Oh, tiyuhin, nasa loob ng silid-aralan si Ligie. Tutulungan kitang tawagin siya. Hey, Tiyo, hindi pwedeng dalhin ang pagkain sa silid-aralan. O, tutulungan kita. Tawagin na lang natin siya. Ligie, kanta. Parang tumangkad ka. Aynan, gaano nakataas ngayon? 1.8 metro. Kaklase, kumuha ka rin ng isa. Ito ang niluto ko mismo. May bibilhin sa loob ng hotel. Mahigit 20 piso na. Ayaw. Salamat. Kunin mo. Walang anuman.
Ito ba ang aking tala? Oh. Maaaring nagkamali lang ako ng kuha. Nakamali ako. Nga. Uuna na ako. Kaibigan, hindi mo na ba gusto ang baboy na paa? Kakatapos ko lang siyang makita, na parang may ginagawang kahina-hinala, parang isang magnanakaw. Isa siya sa grupo ng aming proyekto. Maaari kong sabihin na siya ay aking junior. Ang taong ito ay may mga mata na parang naguguluhan. Sa isang sulyap, alam mong hindi siya mabuting tao. Mag-ingat ka, ha? Huwag kang magpaloko sa kanya. Alaynan. Ito ay gawa ng iyong ina. Radish na may pampalasa. Kumusta? Alaynan. Alam pa rin ng nanay ko ang aking panlasa. Kamusta ang nanay ko? Magandang ina mo. Mag-aaral ka ng mabuti. Huwag kang magpapadala sa homesick. Ayos na yun. Pakawalan mo siyang makasigurado. Pag natapos ko itong papel ko, at manalo ako ng scholarship. Sa oras na yun, dadalhin ko siya dito sa bayan. Mag-enjoy ka ng todo. Alaynan. Magandang bata. Tinglaw. Dahil sa inspirasyon mula kay Senior Brother Lige, sinubukan ko rin ang paraan ng anotasyon ng pag-aaral at nag-isip-isip tungkol dito. Ito ang aking simpleng draft. Pakiusap, ituwid mo ako. Jonbo, napansin mo, ang kahalagahan ng estruktura at antas. Ito ay dapat purihin. Ngunit, ang direksyon ng daloy ng dugo mo, ang markadong palaso, halos kapareho ni Lige. Sa halip na gayahin lang ang panlabas, mas mabuting magpakalalim ka, at hanapin ng mabuti, ang tunay na angkop na punto para sa'yo. O kaya isubukang ibang direksyon. Ginoong Ding, sa totoo lang, ako at si Lige, halos sabay, na nagsimula sa paksang ito, nagpapalitan kami ng ideya. May mga inspirasyon tayo sa isa't isa. Nagpapalitan ng kaalaman. Ayon sa aking kaalaman, ang papel ni Lige, lahat ay isinulat ng hiwalay. Ginawa niya ito upang hindi maabala. Kahit na nag-set up siya ng isang army bed sa laboratorio, ang ganitong pagsisikap sa pag-aaral ay karapat-dapat mong tularan. Naiintindihan. Sige, mag-iisip pa ako ng mas malalim. Salamat sa gabay, Ginoong Ding. Sariling pananaw. Palitan ng direksyon. Madaling sabihin, bakit ako ang papalitan? Hindi ba't si Lige? Talagang may pabor si Ginoong Ding. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng matalo. Dapat sa akin ang bagay na yan. Guro Wang. Halika. Salamat, Xiaogao. Palagi kang masigasig at masigasig. Nasaan? Sa pagsusuri ng pinakamahusay na estudyanteng opisyal. Salamat sa tulong mo. Sa pagsusulat ng mga komento. Tapat akong nagsulat. Years are the way. Malapit na ang deadline ng Provincial Youth Medical Innovation Award. Hindi mo pa naipasa ang papel mo, di ba? Bilisan mo na. CJ. Ayos. Bibilisan ko. Lige, alam kong nandito ka. Anong kailangan mo sa akin? Tumawag ang relay room. Sabi may naghahanap sa'yo. Sinasabi na pumunta ka na sa labas ng paaralan. Hanapin mo ako. Sino ba? Mukhang kamag-anak mo. Congratulations, congratulations. Magpatuloy ka lang. Salamat sa gabay, Ginoong Ding. Ikaw ay likas na dalubhasa, ngunit kailangan ding mag-ingat sa pag-aaral ng teorya. Kapatid. Kapatid, pupunta ako sa Huachuang Hospital para mag-report. Kapatid, huwag kang panghinaan ng loob.
Nasa ospital ka sa bayan. Siguradong makakagawa ng isang malaking negosyo. Sino bang bata ito na nagsasalita? Ikaw pala itong nakakaabala. Sa isang tingin, alam kong ikaw ay isang napaka-ordinaryong tao. Ikaw na batang snatcher. Ninakaw mo ang resulta ni Lige at nagmamalaki pa dito. Para kang nagwawalis ng kamote at nagdudumi. Para kang isang dumi. Mas madilim pa ang puso mo. Kaysa sa timba ng basurang pinag-iimba ka ng tubig. Hahampasin kita. Ay. Sa ganitong kasar na katulong. Walang kwenta. Sayang lang oras. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Huwag na kitang makita ulit. Kung hindi, sasampalin kita. Ihampas ka sa pader. Hindi mo na maaalis. Lige, tama ang sinabi ng tiyuhin mo. Talagang dapat kang maging kusinero. Umuwi ka na. Ate, anong klaseng bagay to? Tara, sama ka kay Tito. Ituturo ko sa'yo lahat ng sikreto ko. Sa talento mo, madali kang magiging espesyal na chef. Isang iglap lang yan. Kaysa magtiis sa ganitong kahirapan. 100 times stronger. Let us go. Ayaw kong sumama sa'yo pa uwi. Ako mismo ang pumili ng daang ito. Kahit ano pa ang sabihin ko, tuloy pa rin ako. Ano? Gusto mo pang magtiis sa ospital ng bayan? Pupunta ako. Ang Huachuang ay ospital. Ang county hospital ay ospital din. Ikaw, buwis buhay. Sinasabi mong bobo ka, hindi ka bobo. Kahit sa pagdumi, alam mo pa rin kumita. Tumayo ka. CJ. Sumakay ka. Ihahatid ka ng tiyuhin mo. Tara na. Halika. Tikman mo ang ginawang balik na karne ng tiyuhin mo. Tingnan mo kung masarap. Alaynan. Ikaw. Araw-araw nagtatrabaho ng sobra, hindi umuwi sa bahay. Naging payat na parang kawayan. Mga minamahal na manonood. Ako ay isang kilalang negosyante sa ating lungsod. Chairman ng Tae Group. Gino Hitae. Biglang nagkaroon ng malubhang sakit sa lalamunan ngayong umaga. Malubhang sakit, Huachuang. Malubhang sakit sa lalamunan, Huachuang. Malubhang sakit sa lalamunan, nakapasok na sa pinakamagandang pasilidad ng medisina sa aming lungsod, Huachuang Hospital. Sakit, nakapasok na sa pinakamagandang pasilidad ng medisina sa aming lungsod, Huachuang Hospital. Sakit, nakapasok na sa pinakamagandang pasilidad ng medisina sa aming lungsod, Huachuang Hospital. Pinakamagandang pasilidad ng medisina sa aming lungsod. Nakapasok na sa pinakamagandang pasilidad ng medisina sa aming lungsod, Huachuang Hospital. Huachuang Hospital. Kalusugan ni Ginoong He, hindi lamang nakakaapekto sa puso ng buong lungsod, kundi may kinalaman din sa isang mahalagang proyekto ng pamumuhunan. Kung ito ay magiging matagumpay, ang pinakamahusay na institusyong medikal ng Tae Group, si Dong Huichang. Ang institusyong medikal, ang Huachuang Hospital. Sa medikal na larangan, ang direktor ng Tae Group, He. Institusyon sa medikal, Huachuang Hospital. Institusyon sa medikal, chairman ng Tae Group. Institusyon sa medikal, Huachuang Hospital, chairman ng Tae Group, Hitae Chen. Institusyon Huachuang Hospital, agad na nag-utos si Hitae Chen, chairman ng Tae Group. Huachuang Hospital, tumaas. Hospital, Tae Group, malubhang sakit sa lalamunan, tumaas. Hospital, chairman ng Tae Group, Hitae Chen, nagkaroon ng malubhang sakit sa lalamunan kay Hitae Guang. Ang chairman ng Tae Group na si Hitae ay biglang nagkasakit ng malubhang sakit sa lalamunan at kasalukuyang naka-admit para sa konsultasyon. Ang kasama ko dito ay nakatira sa aming lungsod. Ang chairman ng grupo na si Hitae ay nagkasakit ng malubhang sakit sa lalamunan. Ang pinakamagandang chairman ng grupo na si Hitae ay nasa Huachuang Hospital, ang pinakamagandang ospital sa aming lungsod. Chairman ng grupo na si Hitae ay biglang nagkasakit ng malubhang sakit sa lalamunan at naka-admit sa Huachuang Hospital, ang pinakamagandang chairman na si Hitae ay nagkasakit, naka-admit sa Huachuang Hospital, ang pinakamagandang ospital sa aming lungsod. Chairman na si Hitae ay nagkasakit ng malubhang sakit at naka-admit sa aming pinakamagandang ospital. Si Hitae Chen ay nasa Huachuang Hospital, isang magandang pasilidad medikal sa aming lungsod. Pangalawang direktor ng medisina, si Gao Junbo. Director Gao. Mangyaring ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Gumawa ng isang simpleng pagpapakilala tungkol sa kalagayan ni Ginoong He. Hindi. Ito ang pinakamahusay na ospital. Maglagay ng paminta sa libingan. Sino ba iyan? Itong batang ito. Walang tunay na kakayahan. Ang alam lang ay magyabang. Yung si Dong Hee. Baka mapahamak siya sa kanya. Itong operasyon. Pero ang pinakamahalaga sa ospital namin ay kayo. Dapat maging sobrang alerto. Huwag magkamali kahit kaunti. Naiintindihan ba? Magtiwala ka, Direktor Gao. Lahat ay ayon sa mataas na pamantayan. Handa na. Medyo mahirap lang ang lokasyon ng tumor. Malapit sa carotid artery. Ang panganib natin sa pagkakataong ito. Hindi ba't mataas? Panganib. Mas mataas ang panganib. Mas lalo itong nagpapakita ng kakayahan ko, si Gao Junbo. Kailangan lang ninyong makipagtulungan. Gamit ang aking natatanging minimally invasive technique. Tiyak na magtatagumpay tayo. Kapag naging matagumpay ang operasyon. Ngayon ang araw na. Ako, si Gao Junbo, ay magiging tanyag.
Hoy, Lije, kapatid. Tulungan mo ako. May malaking problema sa operasyon ni Hidong. Hindi matigil ang pagdurugo. Hindi ko na kaya ito. Ikaw na lang ang makakatulong sa kanya. Kapatid, tingnan mo para sa isang buhay. Na lang, pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo si Ginoong He. Kapatid. Lugar ng pagdurugo. Anong nangyari? Tumor sa lalamunan. Pagkabasag ng mga sanga ng carotid artery. Malubhang pagdurugo, malapit na siyang mamatay. Kapatid, talagang lumuhod ako para sa iyo. Kapatid. Isa na namang binata. May mukha pa siyang humingi sa iyo. Noong una, ikaw ang tinapa kanya para umangat. Bakit hindi niya pinapahalagahan ang pagkakaibigan? Ngayon may nangyaring masama. Ngayon, siya na naman ang lalapit sa iyo, nakatatandang kapatid. Itong puting mata na asong ulol. Dapat lang namamatay siya sa pagkakaluhod. Panatilihin ang presyon ng dugo. Pigilin ang pagdurugo. Maghanda ng maraming katulad na dugo at plasma. Darating na ako. Iyan ay isang bitag. Kung gumaling, siya ang may kagagawan. Kung hindi, ikaw ang dapat managot. Isipin mo, paano siya sa iyo noon? Tio, alam ko na. Pero ngayon, ang nasa operating table ay pasyente. Isang buhay. Ang utang ni Gumbo ay babayaran na lang mamaya. Buhay. Hindi pwedeng maghintay. Iulat ang real-time na vital signs. Lokasyon ng pagdurugo. Sitwasyon ng presyon. Sitwasyon ng pagbubuhos ng dugo. Presyon ng dugo 70/40. Pulsong 140. Oksiheno sa dugo 85. Ang pagdurugo ay nasa itaas na bahagi ng carotid artery. Laki ng punit 1.5 cm. Walang pagtaas ng presyon ng dugo. Patuloy pa rin ang pagdurugo. Suction device. Maksimum na kapangyarihan. Ihanda ang malayang flap ng kalamnan. Anesthesia. Panatilihin ang katatagan. Kailangan ko ng oras. Mag-ingat dito. May maliit na ugat sa ibaba. Electrocautery. Paghahanda ng kalamnan. Gupitin sa hugis ng spindle. Takpan at pigilan. Suturing at pag-fix. Dapat pantay ang lakas. Parang pagtatahi ng butas. Huwag masyadong higpitan. Huwag mong harangan ako. Tumigil na ang pagdurugo. Bumalik ang presyon ng dugo. Bumaba ang tibok ng puso. Stable na ang mga palatandaan. Susunod na linisin at tahiin. Sundin niyo ang tamang hakbang. Mag-ingat sa pagmamanman ng drainage. Ang galing, Dr. Lee. Sobrang husay mo talaga. Go Junbo. Ang ipinagmamalaki mo, ang minimally invasive na pamamaraan. Sa harap ng tunay na komplikadong delikadong sitwasyon. Tama lang na nailantad ang iyong nakamamatay na kahinaan. Ikaw, probinsyanong tao. Kung hindi dahil sa pagkakataong ito na ibinigay ko sa iyo, anong karapatan mo na pumasok sa operasyon ng Huachuang? Kapag ako ay umangat sa posisyon, tiyak na ipapahiya kita sa harap ng lahat. Nagmakaawa sa lupa. Napakamatagumpay ng operasyon ni Ginoong He. Salamat, Dr. Gao. Talagang maraming salamat. Narinig ko, Director Gao, na sa operasyon ay nagkaroon ng napakadelikadong sitwasyon. Paano mo nalampasan iyon? Sa harap ng ganitong, mataas na antas ng operasyon. Sa tulong ng aking mahusay na kasanayan, nailigtas ko ang pasyente mula sa pintuan ng kamatayan. Magaling, Junbo. Alam ko na, maayos ang ganitong mahalagang operasyon. Ibigay mo na sa'yo. Siguradong walang mali. Salamat sa tiwala ng leader. Laro namang ikaw ang yumuko at humingi ng pabor, na si Lije ang gagawin sa operasyon. Paano naging? Ang sayo lang ang nagawa. Siyempre, ang matagumpay na operasyon na ito ay hindi makakamtan ng walang maingat na pagtutulungan ng koponan. Salamat sa mga pinuno ng ospital at pati na rin sa pasyente sa kanilang buong tiwala sa akin na hinahayaan akong subukan ang lahat. Nagsasalita ka pa ng walang kwenta. Kung hindi dahil kay Lije na tumulong, ikaw mabangis na baboy. Matagal nang namatay ang tao sa kamay mo. Matagal nang namatay ang tao. Hahaha. Itong kamag-anak, may mga reklamo ka sa ospital. Pumunta tayo sa opisina at pag-usapan ito ng maayos.
Layo ka. Hindi pa ako tapos magsalita. Mga pasaway sa ospital. Huwag ninyong pakinggan ang sinasabi niya. Gu Junbo, gago kang anak. Ang kapal ng mukha mo kaysa pader ng lungsod. Ang papuri sa'yo. Ang sisi ay sa iba. Ang cute mo naman. Maghintay ka lang. Maaga't maaga, bibigyan kita ng isang suntok. Kapatid na nakakatanda, sinasabi ko ang totoo. Hintayin mo ang posisyon ko bilang Deputy DN. Umupo ka ng maayos. Kapag nakaupo na ako, ililipat kita dito. Para sa akin, walang pinagkaiba kung saan magpapagaling o magliligtas ng tao. Pero ikaw, Go Junbo, huwag mong kalimutan. Ano ang gamit ng kutsilyo sa operasyon? Kumusta ang kalusugan mo? Huwag kang mag-alala. Mabuti naman ako. Mahal na mahal ako ng mga leader. Bilis, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ang apo ko. Bilis, tulungan niyo ang apo ko. Anong nangyari sa bata? Doktor, tulungan niyo ang bata. Kumain siya ng isang bagay. Nakasabit ito sa lalamunan niya. Buksan mo ang bibig mo, tingnan ko. Ano bang nilunok ng bata? Nagmamanipula ako ng sinulid. Naglalaro ang bata sa tabi. Mukhang isang femboy. Nakasabit sa itaas ng trachea. Kailangan itong tanggalin agad. Kung hindi, may panganib ng asphyxia. Dr. Lee, wala tayong mga espesyal na rigid bronchoscope para sa mga bata. Kailangan nating ipadala sa mas mataas na ospital. Wala nang oras. Ihanda ang laryngoscope at ang suction forceps. Mabilis. Abiso sa emergency room. Maghanda para sa agarang aksyon. CJ. Tara. Dr. Lee, may delikadong mangyayari ba? Lahat may kaakibat na panganib. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Maniwala ka sa akin. Si Ilchi. Lee ang pinakamagaling na doktor sa ospital namin. Siya ang pinakamahusay sa teknolohiya. Siguradong ililigtas niya ang anak ninyo. Sikat siya bilang si Ilchi. Lee ang mahiwagang doktor. Siguradong may paraan siya. Mahal na manggagamot. Kailangan mong iligtas ang apo ko. Alaynan. Masyadong makitid ang pananaw. Hindi talaga makita ng maayos. Subukan mong muli. Nakita ko na. Talagang karayom. Lumabas na, lumabas na. Walang natirang banyagang bagay. At walang malinaw na pinsala. Ayos na. Nailigtas ka na. Walang masama sa anak. Mahal na manggagamot, mahal na manggagamot. Salamat sa pagligtas sa apo kong babae. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tumayo ka na, tumayo ka na. Mabuti na lang at walang masama ang bata. Ito ay tungkulin ng doktor. Makulit na bata. Huwag nang maglagay ng mga bagay sa bibig na walang katwiran sa hinaharap. Alam mo ba? Yung paraan at tapang niya. Kumukuha siya ng foreign object sa lalamunan gamit lang ang kamay. Kahit sa ganitong kalbong kondisyon. Sa ganitong kalagayan, di na nakapagtataka na tinatawag siyang Little Lee ang doktor. Sabi nila dati nagtatrabaho siya sa provincial hospital. Iyon ay antas ng henyo. Nawasak ng mga taksil. Kaya napunta tayo rito. Tita, dalhin mo pa rin ang bata para kumuha ng D-ray. Baka may impeksyon siya sa baga. Kung seryoso, kailangan mong manatili sa ospital para sa obserbasyon. Kailangan pa bang manatili sa ospital? Sa tingin ko, walang masyadong problema ang bata. Pag uwi mo, magpahinga lang ng ilang araw, gagaling na siya. Mas maigi pa rin kung magpa-ray para siguradong ligtas. CJ, magkano kaya yan? Doktor, ako ay isang benepisyong pangkawang gawa. Medyo may kahirapan sa ekonomiya. Yung pelikula, dapat pa rin gawin. Gastos. Hahanapan ko ng paraan para masolusyonan ito. Salamat, salamat. Dr. Lee, ikaw na naman ang naglalabas ng pera, sa ating bayan. Tulungan na lang natin ang isa't isa. Ang iyong allowance ay naubos na sa mga pasyente. Sa susunod na buwan, kakanin na lang natin ang lugaw na gawa sa kamote. Walang posibilidad na mangyari ito. Basta't nandito ako, si Zhang Tapiao. Hindi siya kailanman magugutom hanggang sa mamatay. Director Mo, sa nakaraang operasyon, ang tahi sa sugat ay malubhang nagka-infection. Nagresulta sa malaking bahagi ng trachea na namatay.
Kailangan agad na isagawa ang rekonstruksyon ng trachea. Kung hindi, alam ko. Gaano kalaki ang panganib ng muling pagtatayo ng trachea? Hindi mo alam. Kung sakaling may mangyari, sino ang mananagot? Sa oras na iyon, hindi lang tayo dalawa ang magiging kasali, pati ang Huachuang ay. Kailangan ding tanungin ng mga nakatataas. Mayroon akong isang solusyon. Sabihin mo na. Eksperto sa ulo at lig mula sa bansa. Yamamoto Ichir. Di ba akma? Sa aming ospital. May palitan ba ng kaalaman? Bakit hindi natin siya imbitahan para tapusin ito? Ang operasyon na ito ay nagtagumpay, tayo ang may gawa. Kung sakaling mabigo, hindi tayo kailangang managot. Matalino. Maaaring subukan. Ginoong Direktor, napakahirap ng sitwasyon. Malawak ang nasirang bahagi. Hindi pa ganap na kontrolado ang impeksyon. Mababa ang sansa ng tagumpay, wala pang 20%. Sobrang mataas ang panganib. Ang makakapagligtas sa pasyente. Marahil ay, kamay ng Diyos. Ang mga tao sa pulo na ito ay talagang matalino. Huwag kang magpaloko, Chuangyi. 20%. Kung mamatay si Dong sa operasyon, tapos na ang buhay ko. Mukhang, wala nang ibang daan na mapipili. Xiao Man, ano ang pakiramdam mo? Gumanda na ba ang lalamunan mo? Dr. Po, masaya na ako. Hindi na masakit ang lalamunan ko. Halika. Buksan mo ang bibig. Titingnan ko. Maganda ang paggaling. Walang pamumula o pagtagas. Pagkalipas ng ilang araw, maaari nang makalabas. Maaari bang makalabas ngayon? Nasa labas ang nanay ko, nagtitinda ng gulay. Gusto kong makauwi ng maaga para tulungan siya. Wala na kaming pera habang nasa ospital. Tungkol sa pera, wala kang dapat ipag-alala. Dr. Lee, may tawag para sa'yo. Nasa rounds ako. Pag-usapan natin mamaya. Tawag mula sa Huachuang Hospital. Sabi nila may emergency na bagay. Sabi ko wala ako. Ano? Hindi sumasagot. Si Li Jie na dapat pagsabihan. Nagpapanggap na baliw sa tamang pagkakataon. Tingnan mo kung paano kita ayusin sa likod. Mabilis, maghanda ng isang referral para kay Li Jie sa County Hospital. Pupunta na ako sa direktor. Pirmahan at lagyan ng selyo. Maghanda ng isa pang sasakyan. Ako na ang magdadala nito. Kanta. Halika. Tikman mo ito. Ano ang lasa ng sabaw ng manok na ito? Ang nilutong sopas ng nanay ay talagang masarap. Anak, gumawa ka na lang ng kaunti. Tayo-tayo lang. Kumain ng sama-sama. Ayos na iyon. Ay naku, nanay. Bihira lang akong makauwi para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Maghintay ka na lang ng maayos hanggang kainin. Haha. Luto na ang chicken soup. Amoy ko na kahit saan. Ayun, nandito pa rin ang teknolohiya. Di pa nagbago ang kamay ko. Pool. Magaling. Babaeng singer. Itong bot ng alak ay isang dayuhan. Kumain ng aking ginawang mapo-tofu. Personal na nagbigay sa akin. Palitan ng tofu ng alak. Habang inumin, lalong sumasarap. Kwento ni Gawa. Ngayong gabi, kailangan mong samahan si Tio sa inumin ng ilang baso. Sige po. Kapatid na si Li Jie. Tulong. Hindi na kaya ni Hidong. Nasisira ang lalamunan. Kailangan muling itayo. Sabi ng mga eksperto sa pulo. Hindi umabot sa 20% ang sansa ng tagumpay. Ngayon, ikaw lamang ang makakapagligtas sa kanya. Kapatid. Director Gao. Huachuang Hospital. Punong-puno ng mga talento. Mag-opera. Paano naman ako? Isang maliit na doktor sa ospital ng bayan. Ate, nagkamali ako. Nabulag ako ng aking kasakiman. Wala akong halaga. Ate, tingnan mo. Ang utos ng paglilipat. Opisyal na utos ng Huachuang. Basta't iligtas mo si Donghi. Tinataya ko ang aking pagkatao. Hindi. Tinataya ko ang aking hinaharap. Agad kang maging siruhano ng Huachuang. May mas malaking plataporma. Mas magandang kagamitan.
Kapatid, tingnan mo na lang, dahil sa isang buhay. Pumunta ka na at iligtas si Ginoong He. Kapatid, lumayas ka. Aling Imber ng iyon. Walang takip. Nakalabas na naman ang iyong pangit na mukha. Nakalabas na naman. Go Jonbo. Ikaw walang puso at walang awa. Sabihin mo, ilang beses mo nang pinahirapan si Lije. Naghahanap ka pa ng gulo. Lumayas ka sa akin. Kung hindi, gagamitin ko ang piko ko. Bubugin ko ang utak mo. Para pang inuman. Ang garantiya mo ay walang halaga. Ang posisyon ng Huachuang. Hindi ako interesado. Kapatid na nakatapos. Hindi na kayang magtagal ni Director He. Tulungan mo na siya ulit, kapatid na guro. Kapatid na guro. Hindi ka pwedeng manood na lang at hindi tumulong. Nakalimutan mo ba? Ang sinumpaang tungkulin bilang doktor. Igalang ang buhay. Pantay-pantay at mapagmahal. Unahin ang pasyente. Anak, alam ni nanay na may galit ka sa loob. Mag-isip ka muna. Bakit ka nag-aaral ng medisina? Para makipag-away sa tao? O para magpagaling at magligtas ng tao? Nanay, sundin mo lahat ng sinasabi mo. Tito, para sa hapunan na ito, kain na kayo ni nanay. Salamat, kuya. Salamat, ate. Nandito na ang sasakyan. Uno mong kabayo, kung muling mang-uto kay Lije, babasagin kita at gawing giniling na karne. Maluwag ang daanan ng hangin. Tumaas ng matatag ang presyon ng dugo. Perpektong tugma. Nagtagumpay. Sobrang galing. Ito ang tunay na galing. Nakakamangha. Talagang kahanga-hanga. Lije, hindi na kita papayagang sumikat muli. Napakalawak ng saklaw ng impeksyon. Buti na lang at nagtagumpay sa huli. Ay naku, napaka-successful ng operasyon. Pinanatili ko ang presyon. Sa tulong ng koponan ng mga eksperto ng Huachuang. Natapos ko ang isang hindi pa naganap na operasyon sa muling pagtatayo ng trachea. Ito ay isang tanda na ang aming ospital ay umabot na sa nasa pandaigdigang antas na nangunguna. Hahaha. Huachuang, napakabuti. Salamat, Yi Sei. Gao, talaga namang ikaw ay isang mahiwagang doktor. Ay naku, walang anuman. Kalmado sa harap ng panganib. Nagmumukhang tiyak ang utos. Malaki ang nagawa mo para sa ospital. Isa sa alang-alang ng ospital. Bigyan ka pa ng mas malaking responsibilidad. Salamat, leader. Director Gao, pakishare naman po sa amin ang inyong saloobin. Sa operasyon na ito, ang pinaka hindi malilimutang sandali. Ay naku, itong operasyon na ito, bawat minuto at bawat segundo, para sa akin, ay isang napakalaking pagsubok. Hindi mo alam kung ano ang nasa loob. Ang kanyang sitwasyon ay napakakritikal. Ginoong He, ang bilis ng iyong paggaling ay talagang kamangha-mangha. Tingnan mo ang iyong hitsura. Hindi talaga mukhang isang tao nakakagawa lang ng malaking operasyon. Halika. Pakinggan mo ang puso at baga. Sukatin natin ang presyon ng dugo. Salamat sa iyong pag-aalala, Director Gao. Talagang nakakaramdam ako ng ginhawa. Mas magaan na rin ang aking paghinga. Sangguniang medikal. Alaynan. Normal ang presyon ng dugo. Alaynan. Stable ang tibok ng puso. Malinaw ang pagdinig sa baga. Ginoong He, maganda ang iyong pag-recover. Pero sa kabila ng lahat, malaking operasyon ito. Kailangan ka pang manatili sa ospital. Mag-obserba pa ng ilang araw. Salamat sa iyong pagtitiis, Direk Gao. At sa iyong team. Ay, hindi po ito nakakainis. Tama nga pala. Bago pa tuluyang gumaling ang anesthesia. Naalala ko pa rin ang bahagya. May isang doktor na nakatayo sa tabi ko, na nag-ulat sa lahat ng plano sa operasyon. At nagsasabi ng ilang detalye kung paano pagkatapos ng operasyon. Hindi ko na siya muling nakita. Yung doktor na iyon. Isang ibang doktor.
Wala. Ako ang nag-opsina mula simula hanggang matapos. Ginoong He, baka dahil sa anesthesia, naka-impluwensya ito sa inyo. Hindi ito ilusyon. Ang nakita ninyo ay mga doktor mula sa isang bansang isla na nagmamasid. Yamamoto. Dr. Go. Ako ang nagkamali. Tama nga naman. Isa sa mga side effect ng anesthesia ay ang pag-uusap ng mga ilusyon. Magpahinga ka muna ng maayos. May problema ka ba? Sabihin mo lang, tawagan kita. Yung doktor na sinabi ko kanina. Hindi si Yamamoto. At hindi ito ilusyon. Suriin mo, yung taong nasa operasyon bago. Sino ba talaga siya? Ginoong He, nalaman na. Sa record ng operasyon, ang pangunahing surgeon ay si Go Jonbo. Ngunit ang tunay na pangunahing surgeon ay si Yu Chi, Legina County Hospital. Oh, tama ba? Napatunayan na namin ito sa iba't ibang paraan. 2 beses bago at pagkatapos. Naibalik ka mula sa bingit ng peligro sa pamamagitan ng mahalagang operasyon. Si Yu Chi. Lee ang gumawa niyon. Isang mahusay na chief surgeon, si Director Gao. Naghahanda ng sasakyan. Pupunta na ako sa ospital ng bayan para makilala ang taong ito na nagligtas sa buhay ko. Mataas na kalidad na pangangalaga sa pasyente. Mataas na kalidad pagbalik mo. Pagbalik mo. Araw-araw ay parang ganito. Pagmasahe ng mga binti. Pagtulong laban sa pamumuo ng dugo. Salamat ng marami, GC. Lee, matapos ang operasyon na ginawa mo sa akin, pakiramdam ko ay mas masigla. Kaysa dati, sobrang ganda na. Maaari na akong bumangon at magtrabaho. Hindi na ito hadlang. Mahalaga rin ang pag-recover pagkatapos ng operasyon. Sa edad mo. Mula ngayon, huwag ka nang magtrabaho sa labas. Naiintindihan ko. Susundin kita. Dr. Lee, nandito kami para pasalamatan ka. Kung hindi dahil sa agarang operasyon, hindi na sana nabuhay ang tatay ko. Si Yu Chi. Lee ay hindi lamang mahusay sa medisina, kundi napakabait din bilang tao. Tama nga, nagbigay kami ng regalo, pero ayaw niyang tumanggap. Kaya wala kaming magawa. Nagbigay ng ilang bandila sa kanya. Tingnan mo itong bahay. Hindi na magkasya ang mga bandila. Talagang hindi nagkamali si Yu Chi. Lee, ay naku, saan naman? Hindi ko kayang tanggapin. Agad mo akong ipasok sa ospital. Dito na ako sa ospital ng bayan. Ginoong He. Ano ito? Hahaha, Yu Chi. Lee, 2 beses na akong nabuhay. Dahil sa iyo. Nakinuha mula sa kamay ni Yama. Sa ilalim ng iyong mga mata. Pagbawi. Pahinga. Doon lang ako makakausap ng maayos, hindi ba? Ngunit, ang kondisyon ng ospital ng bayan natin ay hindi kasing ganda ng Huachuang. Kahit na hindi kasing ganda ng kagamitan. Ang iyong kasanayan sa medisina, iyan ay talagang nangunguna. Mas mahalaga pa rito. Hinahangaan ko ang iyong pagkatao. Gusto kong makipagkaibigan sa iyo. Ginoong He, sa sinabi ninyo, tiyak na ako'y mananagot hanggang sa dulo. Tingnan mo ang mga malalaking leader. Lahat na sila ay nandito na. Magandang araw, leader. Naayos na ni Director He ang lahat para makapag-stay sa ospital natin. Sa pinakamagandang ward at pinadala pa ang pinakamahusay na doktor. Laging nakaready para sa proteksyon. Huwag kayong mag-alala. Ang aming ospital, bagaman hindi kasing ganda ng mga malalaking ospital. Ngunit, ang mga doktor na nakatalaga sa amin ay ang pinakamagagaling. Si Ginoong He ay nakapansin dito, kaya siya pumunta sa amin. Anong doktor ang kasing galing? Siruhano na si Lige. Pinuno. Ang utos kay Lige. Matagal na naming naipasa. Pakiusap. Ginoong He, inaanyayahan ka sa aming Huachuang Hospital para sa karagdagang pagpapagaling. Nakausap ko na si Yu Chi. Lee, siya ang buong responsibilidad sa aking paggamot. Saan man siya pumunta, doon din ako pupunta. Chay, Lige, 2 beses mong nailigtas ang buhay ng chairman. Napakahusay ng iyong medisina. Mataas ang etika ng medisina. Nandito ako. Salamat sa iyo. Umaasa ako sa iyo na sumali sa Huachuang Hospital upang makapag-ambag muli sa ating lungsod sa larangan ng medisina. Dr. Lee, nakaraang pagkakataon kami ay nagkulang. Nais kong humingi ng paumanhin. Ngayon na nandito ka sa Huachuang, tiyak na ibibigay namin sa iyo
ang pinakamainam na pagtrato, at ang pinakamahusay na mga kondisyon sa pananaliksik. Mga posisyon ng mga tauhan. Maging pangunahing doktor sa ulo at lig ng Huachuang Hospital. Liji o Liji. Narito na, Huachuang. Gusto kong ipaalam sa iyo kung gaano ako kahusay. Ito ang aking pamangkin. Talagang pinasikat niya ang aming ninuno. Talagang may pananaw ang malaking lider, oh. Ito ay sa nakaraang 10 taon. Mga komplikadong kaso na may kaugnayan sa operasyon. Mga tala ng kaso. Ito ang schedule ng duty. Sa katapusan ng linggong ito at sa susunod na katapusan ng linggo. At sa buong bakasyon ng araw ng bansa. Mayroon kang night shift. At ito ay para sa gabi ngayon. Mga bagay na kailangang bigyang pansin. Talaan ng pasilidad. Bakit kailangan kong mag-shift ng ganito karami? Ayon kay Direk Gao. Sabi niya para makatulong sa'yo na agad mong makasanayan ang trabaho. Kapatid na senior, ang mga bagay na iniwan mo. Nandito na lahat. Kapatid na guro, kamusta? Masaya ka ba sa Huachuang? Bagamat ang opisina ay medyo maliit. Pero sa ngayon, kailangan lang nating hanapin ang ganitong silid. Pasensya na sa inyo ng kaunti. Sukatan ng silid. Lumikha. Kailangan lang. Lumikha. Hindi alintana ng pasyenteng si Dong ang ganito. Wala akong pakialam. Lumikha. Magpakaalam ka muna sa paligid. Tumingin ka ng maraming kaso. Mag-aral ng mga patakaran. Tama. Sa Huachuang. Kailangan mong matutong sumunod sa mga alituntunin. Huwag mong dalhin ang dati mong mga gawi dito sa atin. Kung ako ay may mga gawi na ganyan, bakit kayo pa ang nagpakilos? Para pumunta sa ospital at kunin ako. Huwag na nating talakayin ang mga nakaraan. Ito ay isang mahalagang yaman ng Huachuang. Mag-aral ka ng mabuti at ayusin ito. Gumawa ka ng isang komprehensibong ulat. Huwag munang magmadali sa operating table. Laging may pagkakataon. Ikaw, mahalagang hakbang, pagkakabit ng labis, ang mga pagkabigo at hindi epektibo. Mas mainam pa kaysa sa mga matagumpay na kaso, ay ang makapagtukoy ng tunay na ugat ng problema. Ang mga komplikasyon ay hindi palagi dulot ng operasyon. Minsan ay sanhi ito ng mga nakatagong sakit, na mismo ay nagdudulot nito. Kailangan maging maingat sa pagtukoy. Pangatlong kaso, ang anggulo ng pagkakatugma ay may deviation na 2. Ikapitong kaso ng pagdurugo pagkatapos ng operasyon. Paghahanap ng punto ng pag-awat ng dugo. Sobrang umaasa sa electrocoagulation. Ika-12 kaso. Sobrang haba ng oras ng operasyon. Sa panahon ng operasyon, malaking pagdurugo sa operating room 3. Kailangan ng agarang tulong. Hello. Malubhang pagdurugo. Anong operasyon? Aayusin ko agad. Hello, Liji. Agad sa operating room 3. Thoracoscopic surgery. Malubhang pagdurugo. Kailangan mong pumunta agad para tumulong. Agad. Ito ay utos. Liji, kailangan mo bang akuin ang pagkakamaling ito? Nasa iyo na ang kapalaran mo. May tumor sa lig, at ang hangganan ng dibdib. Napakadelikado ng posisyon. Madaling masugatan ang esophagus, trachea at ang recurrent laryngeal nerve. Labis na pagdurugo. Maaaring magdulot ng necrosis sa itaas ng mga braso. Pagsabog ng subclavian artery. Naglagay ng higit sa 20 hemostatic pads. Hindi pa rin mapigilan. Itigil ang bulag na pagdurugo. Panatilihin ang negatibong presyon ng suction. Ilantad ang tanawin. Ibigay sa akin ang mahahabang pang-ipit. 4-0 na sinulid. Natagpuan na ang pinagmumulan ng pagdurugo. Napakaliit nito. Gamitin ang point-to-point na suturing teknike. Kailangan lang ng 2 tahi. Tumigil na ang pagdurugo. Ngayon ang pinakamahirap, ang pagkakasunod-sunod. Ang tradisyonal na paraan ay matagal at madaling mag-leak. Gamitin ang aking pinabuting. Mukhang single-layer continuous suturing method. Ganun lang. Pansinin ang paglabas ng mga gilid ng mukosa. Ang
Ang iyong pamamaraan ay hindi lamang madaling isagawa, kundi na-optimize din ang anggulo ng pagkakasunod at ang pamamahagi ng tensyon. Talagang kahanga-hanga. 2 oras at 28 minuto. Sobrang galing mo. Ang galing. Director Gao. 2 oras at 28 minuto. Na-update ni EC. Lee ang record. Haha, ang galing. Talagang karapat-dapat na tawagin Diyos ng medisina. Tama. Dahil ito sa, ang dami ng mga kaso na ibinigay mo sa akin, ay nakatulong sa aking pag-aaral, na makabuo ng kaalaman tungkol sa mga pagbabago sa daluyan ng dugo, at mga karaniwang pagdurugo, na malalim na pangunawa, na nakagawa ng mga resulta sa napakaikling panahon. Napakaganda nito. Talagang kahanga-hanga. Nga. Ay, kapatid na nakakatanda, pwede mo nang sabihin ngayon, na kami ang Huachuang, unang nagdikit ng ugat. Agad kong aayusin ang mga departamento, para matuto sa iyo. Ha ha ha. Hindi ka ba napapagod? Sige, gawin mo na lang ng todo. Uy, narinig mo na ba? Yung doktor na si Lee sa loob. Mabilis at mahusay mag-opera. Kakaunti ang pagdurugo at mabilis ang paggaling. Yung kapitbahay ko, operasyon sa cancer sa thyroid. Siya ang gumawa nito. Ngayon, nakakakain at nakakatulog na siya. Tulad ng normal na tao. Medyo mahirap lang makakuha ng appointment sa kanya. Matagal ang paghihintay. Kahit gaano pa katagal, sulit naman. Kumuha ng konsultasyon kay Ilse. Lee, kalmado ang loob. Paalisin, paalisin. Dumating na ang mainit na tubig, huwag harangan ang daan. Hey, maghintay sa pila. Walang modo, nag-aagaw ng pila. Bakit ako maghihintay? Si Ilse. Lee ay pamangkin mo. Baka naman gusto mo lang makasali sa pila. Nagmamadali ako. Bakit ako nagmamadali? Totoo akong tiyuhin ni Ilse. Lee, hindi pa siya kumakain. Tingnan mo, dadalhan ko siya ng sopas na pampalakas. Hindi pa kumakain si Ilse. Lee, sige, ipasa mo na sa kanya. Ayun, tama na. Magpatuloy kayo sa pagkuha ng pila. Sining ng medisina. Ang aking papel. Bakit hindi pa ito? Naka-review at may selyo. Sining ng medisina. Dumating na si Kuya, Doktor. Halika, halika. Upo tayo, usap tayo. Kuya, yung papel mo tungkol sa ulo at liig na operasyon. Binasa ko ng paulit-ulit. Lahat ay konektado. Bawat salita ay mahahalaga. Talagang parang ulo at liig na operasyon sa otolaryngology. Isang milestone na obra maestra. Paglikha sa medisina, nakapagtapos sa pinakamataas na akademikong journal. Sobra pa sa kinakailangan. Kaya bakit? Matagal pa rin ang pagkaka-hold mo. Kuya, ang papel na ito ay may ako bilang pangunahing may akda at unang may akda upang pamunuan ang publikasyon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Innovative medicine. Sa aking pandaigdigang akademikong katayuan at karanasan sa operasyon ng network. Tiiyak na makikinang ito sa entablado ng mundo. Ginoong Go. Noong mga panahong iyon, 3 ay napamamaraan ng paglabel ng anatomya. Nagbigay sa iyo ng maraming benepisyo. Inobasyon sa medisina. Ngayon nais mo na namang ulitin ang lumang taktika. Medisina. Kapatid, kung noong mga panahong iyon ay mas matalino ka, pumili na makipagtulungan sa akin. Hindi sana. Naranasan ang mga paghihirap na ito sa loob ng maraming taon. Ngayon, nais mo na namang ulitin ang mga pagkakamali. Ngayon, gusto mo na namang ulitin ang pagkakamali. Bawat datos dito, bawat SART, bawat tala ng operasyon, ay puno ng aking pawis at pag-iisip. Dapat ay sa kanya ang karapatan. Sa pagsulat, mga taong naglaan ng kanilang puso at isip. Kapatid, alam kong matagal mo nang gustong magtatag ng isang pandaigdigang laboratorio ng pananaliksik sa otolaryngology. Basta't ikaw ay pumayag, agad akong maghahanda ng daan para sa iyo. Pagsisimula ng medisina. Kapatid na guro, para sa templo ng medisina sa iyong puso. Tama ba? Lalo sa pagtatayo ng laboratorio. Kailan ito makikita? Basta't ibigay mo sa akin ang karapatan sa pangalan. Sa loob ng 3 buwan, tiyakin ang pagpapatupad. Lumikha ng medisina. Pagsusulat ng papel. Gagawin ayon sa sinabi mo.
Ano kung henyo ka? Hindi ba't isang buhay lang ito? Para lang sa iba ang iyong mga gawa. Vice-Decano Gu Junbo, naipublish sa mga nangungunang journal, ang hangganan ng China sa kirurhiya, na isang mahalagang A-grade na papel, ay nagbigay sa aming ospital ng napakalaking akademikong reputasyon. Ito ang karapat-dapat na unang operasyon sa kirurhiya ng aming ospital. Siya ay nakakuha ngayon, gawad para sa natatanging ambag sa medisina ng taon. Karapat-dapat na karapat-dapat. John Boa. Ang buong ospital ay kailangang matuto sa iyo. Taos pusong pasasalamat sa tiwala at suporta ng mga leader ng ospital. At sa lahat ng narito, ng mga kasamahan, malaking salamat sa inyong suporta. Unang operasyon sa surgery. Sino ang hindi nakakakilala kay Li Jie? Siya talaga ang bombero ng Huachuang. Si Dian Gao ay kasalukuyang sikat na sikat. Kahit si Li Jie ay hindi nagsasalita, mas mabuti pang huwag na tayong makialam. Sa hinaharap, tiyak na magsisikap pa ako. Mag-aral ng masigasig. Magsagawa ng mga bagong tagumpay. Huwag bigin ang mga leader at ang mga kasamahan sa buong institusyon. Para sa kinabukasan ng Huachuang. Para sa pag-unlad ng medisina. Ihandog ang lahat ng lakas. Mabilis, tulungan si Guru Wang. Habang kumakanta sa entablado, biglang nawala ang boses. Director, biglang nagkaroon ng malubhang obstruksyon sa lalamunan si Wang Zhengming. Agad siyang dinala sa emergency. Kailangan agad ng operasyon. Si Wang Zhengming, yun yung taong iyon. Pambansang kilalang mang-aawi. Siya nga. Kahit na may matinding pagbara sa lalamunan, hindi naman mahirap ang operasyon. Ngunit ang epekto ng operasyong ito ay napakalaki sa lipunan. Ikaw ang otoridad sa otolaryngolohiya. Ikaw ang mismong magsasagawa ng operasyon. Huwag mag-alala, Direktor. Iwanan mo sa akin. Huwag magpanik. Talagang may nangyaring hindi inaasahan. Mayroong makakatulong. Naku. Nakatama sa ugat ng leg. Ay naku. Pumutok na ang CGS ko sa lalamunan. Ano nang gagawin natin? Sipsipin. Bilisan. Pang-awat ng dugo. Ito. Bakit nandito ang ugat na ito? Mali. Hindi tama. Bumaba ang oxygen sa dugo sa 8%. Li Jie. Agad na tawagin si Li Jie. Bilisan mo. Blade number 10. Pinong dissecting forceps. Nakahawang likido mula sa tibis ko. Maghugas gamit ang saline solution ng malakas. Sandan ng suction device. Diretsong i-press dito. Bigyan mo ako ng mikroskopyo. Ang galing na isalba natin. Ganap na natanggal ang sigit screw, na itatag ang epektibong ventilasyon, pero naputol ang recurrent laryngeal nerve. Maaari lamang nating subukan. Nabawasan ang pinsala. Kung may problema. Handa akong tumanggap ng responsibilidad. Bagaman si Wang Zhengming ay nakaligtas na sa panganib sa buhay, ngunit nag-iwan ng malubhang mga epekto. Boses ay mahinang-mahina, lumikha ng medisina, at mayroon ding lumikha ng medisina, panglokal na impeksyon at pagdikit. Siya at ang kanyang pamilya ay nagpapahayag ng matinding hindi pagkakasiyahan. Director, bilang pangunahing surgeon, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Handa akong akuin ang responsibilidad bilang leader. Pero nang pumasok si Li Jie, nagsimula ang operasyon. Ng medikal, napaka-agresibo. Ngayon ay hindi. Panahon para pag-usapan ang mga detalye ng mga problema pagkatapos ng operasyon. Ilagay dito. Napakasama ng epekto. Si Li Jie at ikaw. May hindi maitatangging pananagutan. Vice President Gao Junbo. Magpapahayag ng malalim na paghingi ng tawad. Si Li Jie, bilang pangunahing surgeon, sa proseso ng pang-emergency na pag-aaksyon. Maling operasyon. Simula ngayon, tatanggapin ng komite ng disiplina ng ospital ang komprehensibong investigasyon. Sa panahon ng investigasyon, hindi maaaring makilahok sa anumang aktibidad medikal. Yuan. Dr. Lee, si Director Gao. Gawawa.
Itong si Gao Jungbo na pumatay ng tao. Napasama ang operasyon. Ipinasa sa iyo ang mga problema. Talagang labis na ito. Tara na. Bigyan kita ng katarungan. Tio, huwag ka nang magulo. Sa totoo lang, kakabisi ko lang itong mga nakaraang panahon. Samantalang may oras ako ngayon. Saktong nakapagpahinga ako. Kaya nakatipid ako. Itong maliit na cute. Ay, kung ayaw mo nang magtrabaho, sige, sumama ka sa tiyuhin mo. Sa mga kamay mo. Madali lang. Maging isang espesyal na chef. Tingnan mo itong maliit na cute. Huwag kang matakot sa kanila. Tara na. Tio, gusto kong umuwi muna. CJ, bumalik ka muna sa nanay mo. Tapos pumunta ka sa kusina ng hotel. Nakaayos na lahat ng tiyuhin mo. Batang singer, bilisan mo ang galaw. Dapat manipis ang hiwa ng isda. Dali-dali. Sopas na may fish fillet sa golden broth. Ang importante ay ang pagiging sariwa. Gets ko na. Pagkakadugtong ng gulugod ng isda. Sa intervertebral na sistema ng gulugod ng tao. Ang direksyon ng hibla ng kalamnan. At ang pag-slide ng mga tendon. Ay talagang magkapareho. Tama iyon. Ang buto ay hindi nakakasakit sa kaluluwa. Ang piraso ng isda ay talagang sariwa. Kanta ng bata. Ito ang galing na kamay. Maaari mo nang sabihin na nag-aral ka na. Para sa akin, itong hiwa ng isda ay walang masyadong teknikal na nilalaman. Hayaan kitang makakita kung ano ang tunay na bigat na bomba. Ito ang sinasabi mong bigat na bomba. Ito ang aking orihinal na bagong putahe. Hiyas na coral fish na may bandang jade. Hiwa ng isda. Kasama ang yelo na damo. Katas ng karot. Mga buto ng isda. Ito ay isang magandang ayos. Mga malamig na putahe. Iba ang caviar na ito. Una, ginamit ko ang karayom. Sinipsip ko ang sabaw. Pagkatapos, sinamahan ko ito ng espesyal na pampalasa ng sabaw. Sa huli, ibinuhos ko ito. Tara, tikman mo. Isa pang kagat. Hindi masama. Sariwa at matamis. Malamig. Walang kahit anong lansa. Pero ang paraan mo ay sobrang nakakapagod, di ba? Talagang pinilit mong ilagay sa operating table. Lumipat sa lutuan. Kanta, bata. Bilisan mo. Itong isdang coral na may jade belt. Laging kinakailangan sa bawat mesa. Walang ibang putahe na ganito kasikat. Walang ibang luto na ganito kapopular. Patuloy lang sa paggawa. Hindi ka pa rin tumitigil. Tama ka. Sige, magpahinga ka sa suspension mo. Sige, sa huatsyoang ka na lang. Mas maganda pang tanggalin mo na ang puting coat mo. Dahil sa isang ulam lang na ito, magkakasundo kang magbilang ng pera hanggang mapagod ka. Hindi tulad sa ospital. Mas malakas pa sa 10 beses ang sama ng loob. Alaynan. Tama nga. Yung posisyon ng Master Chef. Ipapasa na sa'yo ni Tito. Nasa proseso ng transplant ang organismo, pagkabit ng mga ugat, at ang susi sa muling pagbuo ng mga selula, at ang pag-graft ng mga melon seedlings, ay may parehong epekto. Ay, Ate Lee, si Lee Jimo, hindi ba nagtatrabaho sa malaking ospital? Nandoon siya bilang doktor, di ba? Bakit siya nandito sa bahay? Kasalukuyan siyang nakalive. Sa mga oras ng pahinga, nagtutulungan siya sa kanyang tiyuhin sa kusina. Bakit narinig ko na nagkamali siya? Tinanggal siya sa ospital, di ba? Hey, huwag kang magkalat ng chismis. Tama. Siguradong hindi ito totoo. Lagi siyang kilala. Sa buong bayan namin, si Xia Oli ang doktor na sikat. Ay nako, anong masama sabihin? Mas okay pa ngang magpalit ng trabaho bilang chef. Mas malaki pa ang kita kaysa doktor. Ay, si Lijie sa amin. Kahit maging chef, maging doktor pa rin. Lahat sila ang pinakamahusay. Anong ginagawa niya? Suportado ko siya. Ang sukdulang paghahangad sa pagluluto ay ang pagsunod sa likas na katangian ng mga sangkap sa kanilang estruktura at hibla upang maipakita ang pinakamaganda nitong anyo. Esensya ng operasyon sa kirurhiko ay dapat sundan ang mga tisyu ng katawan, puwang, antas, daloy, sa pinakatumpak, pinakaminimally invasive na paraan. Alisin ang sakit. Magkaibang kutsilyo, pero magkapareho ang daan. Paoding na naghihiwa ng baka. Halos katulad ng daan. Anak, inay ginawa ko ito para sa'yo. Ang paborito mong itlog na may suka at rice. Halina, kain na.
Nakita ka ng nanay. Araw-araw ka nag-ensayo ng kutsilyo. Parang gusto mong palitan ang scalpel ng kutsilyo. Magiging chef ka na ba? Wala. Noong nakaraan, pinilit ako ng tiyuhin kong kunin ulit ang kutsilyo. Sa tingin ko, magandang maging chef. Pero sa panahong ito, parang naintindihan ko. Naintindihan ang ano, noong nasa Huachuang pa ako. Bagamat nahasa ang aking kakayahan. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga pagsubok at kawalang katarungan, di maiwasang maging komplikado ang loob. Pero ngayon, pumatay ng manok, pumatay ng isda, gumagawa ng graft sa mga punla, ngunit nagbalik sa akin. Sa pinakapangunahing bagay, pakiramdam. Tahimik ang puso. Kalmado ang kamay. Tama ang mata. Sundin ang tamang daan. Huwag pilitin. Anong sinasabi mo dyan? Hindi ko maintindihan. Basta't hindi mo nakakalimutan. Ang pagiging doktor ang pangunahing layunin mo. Ilang araw na ang nakalipas. Tumawag si Professor Ding Mengping. Sinabi niyang darating ang kanyang asawa para sa operasyon sa Huachuang. Hindi lamang siya iyong guro, kundi isa ring dalubhasa sa medisina. Yung plano na inutos kong gawin, nagawa mo na ba? Matagal nang handa. Ang tungkol kay Yan, ding para sa akin, hindi lamang trabaho, kundi pasasalamat din. Namatay ang balat. Kritikal ang mga ugat. Impeksyon. Hindi magandang anyo. Nabawasan ang kakayahan. Napakalaki ng panganib. Gaano ka sigurado? Sigurado kami sa pagtanggal ng tumor. Ngunit, tungkol sa agarang muling pagbuo ng suso, matinding hinihiling ni Ding na gamitin namin ang pinakabagong diet. Reconstruction ng suso gamit ang free skin flap. Ito ang tunay na hamon. Sabihin mo nga, ito ay isang pinakabagong paraan ng rekonstruksyon ng suso. Ang pangunahing, nasa paggamit ng balat at taba mula sa ibabang bahagi ng tiyan ng pasyente, na sobra sa katawan. Kasama ang mga pangunahing ugat na nagbibigay ng sustansya sa kanila. Mga ugat sa ilalim ng tiyan, at ang kanilang mga sanga. Tulad ng paglipat ng bulaklak, ay buo itong aalisin at muling itatanim sa lugar ng pagkukulang sa dibdib. Kumpara sa tradisyonal na operasyon sa muling pagtatayo, malaki ang kalamangan. Pero, ano ba talaga? Ito lang ay isang teknolohiya na naipakita lang sa mga pahayagan sa ibang bansa. Sa ngayon, sa loob ng bansa, wala pang matagumpay na kaso. Sinasabi mo na tayo ay magiging ang unang tao sa bansa na kumain ng alimango. Napakalaki ng panganib nito. Gaano ka sigurado ka? Yung operasyon ni Yan, Ding, parang bomba yan. Kapag nagkamali tayo, huwag lang tayong makagalit kay Ding Lao. Maaari rin itong lubos na makasira sa otoridad ng Huachuang sa larangan ng medisina. Kaya, naisip mo na ba ang solusyon? Sabihin mo, diretso sa punto. Ito ang pangunahing punto ng operasyon. Nasa ilalim ng mikroskopyo. Ang teknolohiya ng pagdugtong ng mga ugat. Ang mga ugat ay kasing nipis ng buhok. Ang pagdugtong ay kailangang eksakto. Kapag may kaunting pagkakamali, hindi mabubuhay ang flap. Ang buong operasyon ay magiging walang silbi. Ngunit sa aming ospital, tungkol sa microsurgery na suturing, sino ang pinakamagaling sa kamay? Sinasabi mo ba yung na nasuspend na si Lige? Tama iyon. Nagtagumpay siya. Maaari na rin ituring na nagtagumpay siya sa kabila ng kanyang pagkakamali. Kaya't mabuti rin para sa aming ospital. Ihanda ang kanyang problema ayon sa sitwasyon. Tama ba, Ginoong Direktor? Si Laoding, nakikita kong nag-aalala ka. Hindi maganda ang plano. Ang plano mismo. Mga teknikal na linya. Ito ang hiniling ko. Napaka-advance at napaka-kompleto. Ngunit ano nga ba? Pangunahing doktor. Si Lige ay talagang inakusahan si Junbo. Nagnakaw ng kanyang papel ang estudyante. Siya iyon. Siya ang dati kong paboritong estudyante. Walang kapantay ang kanyang talino. Sayang at hindi siya sapat ang pag-unawa. Sa mga nakaraang taon, siya ay umakyat at bumagsak. Laging may kontrobersya. At nasa suspension pa siya ngayon. Nababahala ako. Nababahala ako sa kanyang kakayahan. O nababahala ako sa kanyang pagkatao. Sa aspeto ng kakayahan. Ito ay isang operasyon na nasa pinakamataas na antas. Sa muling pagbuo ng suso. Ang kinakailangan ay ang pinakamainam na kondisyon.
at ang patuloy na pagsasanay. Nagluluto siya sa kusina, nag-ikot ng kawali at naghiwa ng gulay. Kaya niyang mapanatili ang tamang pakiramdam sa operasyon. Kailangan ba niya iyon? Tungkol sa kanyang pagkatao. Siguro naman, hindi siya magpapakita ng kakulangan sa atensyon sa operasyon. Sa halip, mas gagawin niya ang lahat para sa pasyente. Gumawa ng masama bilang ganti. Sa kabila ng mga taon na lumipas, wala akong tiwala sa aking puso. Lalo na, narinig ko na habang siya ay suspendido. Pumunta siyang maging kusinero. Talagang nakakatawa. Hindi ba't si Huachuang? Maliban kay Lije, wala nang ibang tao. Maaaring magamit na ba? Hindi ba pwede si Gao Junbo? Hindi ba siya ang tinaguri ang pinakamahusay na siruhano? Gao Junbo. Hindi pa siya handa. At hindi pa siya makapag-focus. Ipinagkakatiwala ang lahat ng pag-asa sa kanya. Panganib. Sobrang laki naman. Ay, paulit-ulit na sinasabi. Ang operasyong ito ay isang imposibleng misyon na. Huwag mag-alala. Pupunta muna ako para makipagkita kay Lije. Hindi ko natitingnan ang menu. Gusto ko lang umorder ng iyong espesyalidad. Yung XC. CJ, may isa pa akong hiling. Na sana ay ang chef na iyon sa likod. Si Chef Lije. Pumunta ka sa silid para mag-operate ng harapan. Sabihin mo sa kanya, may isang matagal ng parokyano na ang apelyido ay Ding. Gusto niyang makita kung anong galing mo. Kung bumaba na, ayos. Ginoong Ding. Ikaw nga talaga. Lije. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Mas matured ka na. Ang apoy sa kusina. Ang bagyo sa bundok. Ay siyang pinakamainam na panggiling ng talas. Mukha kang masigla at puno ng buhay. Kagandahan. Hindi kumukupas kahit noon. Matanda na rin tayo. Ngayon, lumayo ako para matikman ang iyong laro ng dragon at perlas. Gusto kong makita ang iyong husay. Kung katulad pa rin ng dati. Ayos, isang magandang sayo ng dragon at perlas. Ang detalyadong kontrol na ito. Kumuha ng katatagan na parang magaan. Lije, malayo ka nang lumampas sa dati. Sobra naman ang papuri mo. Ito ay simpleng pagsasanay lamang. Talagang masaya ka na ba, na ang buong buhay mo ay nakatuon lang sa lutuan na ito? Ang talento mo sa medisina ay dapat sana'y magamit mo pa. Guro Ding. Para sa akin, ang paghawak ng kutsilyo ay para sa medisina. Pero ang paghawak ng kusinang kutsilyo, ito rin ay pagtuturo ng medisina. Kahit sa kusina o sa klinika. Basta maipakita mo ang kabutihan at kasanayan sa medisina. Hindi mo sinayang ang iyong natutunan. Kung naiintindihan mo ito ng ganito, lubos akong nagagalak. Gusto ko pang itanong sa'yo. Noong araw, talagang ninakaw ni Junbo ang iyong papel. Lahat ng iyon ay tapos na. Ayokong na ring banggitin pa. Pero, lubos pa rin akong nagpapasalamat sa karanasang iyon. Salamat. Salamat sa karanasang iyon. Pinipilit ako. Gamitin ang pinakasimpleng paraan upang lutasin ang problema. Maunawaan ang malasakit ng doktor. Dumating ako sa iyo ngayon. May isa pang hindi maganda na hiling. Ang iyong guro. Komplikado ang kanyang sitwasyon. Malaki ang tumor. Sumasakop sa pader ng dibdib. Kailangan ng mas malawak na pagtitistis at agad na pagbubuo muli ng suso. Operasyong Diet. Sa bansa, wala pang naiulat na ganito. Lubhang mahirap. Guro, kung naniniwala ka sa mga estudyante, handa akong sumubok ng todo. Lije, ito na ba ang plano mo sa operasyon? Hindi mo naman siguro ito ginawa para ipakita ang iyong galing na sinadya mong piliin ang ganitong mapanganib na plano, di ba? Mga kasama, paulit-ulit kong sinuri. Ang gilid ng bukol ay may 3 mm na ligtas na distansya mula sa mahalagang sangay ng ugat na ito. Sa operasyon, gagamitin ko ang reverse tracking method upang unang palayain ang malapit na bahagi ng vascular pedicle. Iwasan ang lugar ng tumor. Mas pinong paghihiwalay ng proseso ng paglilipat. Para dito, may tiwala ako ng sobra. Tiwala.
Isang operasyon na hindi ko pa nagawa. Saan ka nakuha ng tiwala? Sa pagluluto mo sa kusina. Natutunan niya ang kasanayan sa pagpatay ng manok at isda. Sapat na. Plano ng operasyon. Bago ang pulong, si Lige ay ipinakita na sa akin. Alam ko na ang mga panganib. Handa akong payagan si Lige na sumubok. Lahat ng responsibilidad. Ako ang bahala sa sarili ko. Lige, yung bulsa na yan. Ikaw ang pumasok dyan mag-isa, ha? Ikaw ang pumili ng plano ng operasyon. At si Ding Lao Tzu ang nagsuporta sa'yo. Kung may mali man, huwag mong sisihin ako sa pagdala sa'yo. Ganap na pinatay. John Bo, sa operasyon na ito, hayaan mong si Lige ang magtapos mag-isa. Lao Ding, bagamat sa planong ito, ginamit ang plano ni Lige, pero maaari rin akong pumasok para tumulong at magbigay ng suporta. Ang panganib at pagkakataon ay magkasama. Ito ay para sa kanya. Talagang para sa kanya. Huwag mag-alala, gawin mo lang. Buong tiwala ako sa iyo. Naku, haba ng Venus pedicle ng flap ay mas maikli kaysa sa Venus area, ng halos 1 sentimetro. Ay naku, humahaba ang mga ugat. Paano ito magkakasya? Tapos na. Siguradong hindi na ito magtatagal. Yung asawa ni Maestro. Ay naku, piliting hilahin. Siyempre masisira ang lining ng ugat. Masisira ang operasyon nito. Tumahimik ka. Maghanda agad. Kunin ang ugat sa paa. Haba mga 1.5 sentimetro. Hugasan gamit ang heparin saline. Mikroskopikong kagamitan. Ihanda ang vascular graft. Tahimik. Tapos na ang anastomosis ng venous graft. Buksan ang daloy ng dugo. Malaya ang daloy ng dugo. Magandang ang daloy ng dugo pabalik. Mabilis ang reaksyon ng mga kapilari. Matagumpay ang bypass graft. Matagumpay ang pagkonekta ng mga nerbyo. Ginoo Ding. Maayos ang operasyon. Maganda ang daloy ng dugo sa flap. Mas stable ang kanyang asawa na guro. CJ. CJ. Salamat sa effort mo. Ligi. Maraming salamat sa iyo. Ako ang representante ng pamilya. Talaga. Maraming salamat sa iyo. Ang pamumula ay nasa normal na saklaw. Sa kabuuan, ang operasyon ay higit pa sa inaasahan. Guro, kailangan mo lamang na magpahinga ng maayos. Lige. Ngayon, humihingi ng tawad ang guro sa iyo. Matapos ang operasyong ito, nakita ko ang iyong kakayahan, ang iyong focus, at ang iyong malasakit sa mga pasyente. Dito ko naintindihan, sa mga nakaraang taon, ako ang nagkamali. Tungkol sa insidente ng pangungopia, ako'y naging padalos-dalos. Naniniwala sa isang panig na salita. Walang ibinigay sa iyo na anumang pagkakataon para makapagpaliwanag. At agad kang nahatulan. Ginoong Ding. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Halos nasira ko na ang isang tunay na henyo. Isang tao na mas nakakaalam sa akin. Tungkol sa medisina. Guro, ay wala na. Sa mga ginawa ninyo noon, na inilabas ako mula sa kusina. Kayo ay mananatiling guro ko. Mula ngayon, mayroon ka bang anumang katanungan? Maaaring lumapit sa akin. Tiyak na tutulungan kita. Pumasok ka. Director. Ginoong Ding, nandito ka rin pala. Ito ay para sa pagdalo. Listahan ng mga kalahok sa storm ng ulo at liig na paligsahan. Pakitsek po. Pangalawang Direktor Guvdend. Puno ng kirurhiko, Dr. Wang Hin. Dr. Liudnas, nag-aral sa Amerika.
Ang grupong ito ay kinakatawan. Ang pangunahing lakas ng Hwachung. Malakas ang pagtutulungan ng koponan. Siguradong hindi siya bibigyan ang inaasahan. Sandali lang. Bakit wala si Lijie sa listahan? Wala siya. Anong meron kayo para makipagkumpetensya sa pinakamagaling na grupo sa buong mundo? Tinglaw, naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo, Ginoo. Ang kasanayan ni Lijie, tunay na may sariling katangian. Ngunit, ang paligsahan ng storm sa ulo at lip, hindi lang basta laban sa kasanayan. Mas mahalaga pa ay, ang pagtutulungan ng koponan. Kung sakaling siya ay mapabilang sa laban, hindi niya makontrol ang emosyon. Kaya, ang panganib na ito ay, medical. Hindi natin kayang tiisin ito. Medical. Bagaman hindi lahat ng sinabi ni Junbo ay tama. May katotohanan naman ito. Para sa seguridad, mas mabuting huwag muna siyang isali. Kayo, sigurado akong magsisisi kayo. Tingnan ang Hwachung team. Ang kanilang tatlo ay vascular nerve, dynamic modeling system, ay talagang kahanga-hanga. Tumpak ang datos, tumpak ang landas, maayos ang operasyon. Sobrang higit sa ibang mga koponan. Tingnan mo ang kutsilyo, parang may mata talaga. Magaling. Ganito lang. Sundin ang sistema ng tumpak. Sa pinakamainam na daan, ang error ay kontrolado sa 0.1 mm. Tapos na ang paligsahan. Unang natapos ang Hwachung team sa operasyon. Ginugol nila ang oras. 1 oras, 23 minuto, 57 segundo. Representante ng Hwachung. Sa pamamagitan ng sariling binuong, sopistikadong sistema, sa virtual na larangan ng digmaan. Nagniningning, unang laban tagumpay, na may hindi mapapawalang bentahe. Nakapasok ang grupo. Lubos akong pinararangalan na makilaho. Ang kompetisyon sa bagyo ng ulo at lig na ito, ay naniniwala ako. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang aming koponan ng mga eksperto sa Hwachung, ay tiyak na magwawagi. Isa na namang walang hiya na cute. Siyang kumukuha ng atensyon. Eto. Ito ang ninakaw ng mga resulta ni Lijie. Ay, bakit matagal na tayong naghihintay? Walang Lijie na lumalabas. Sabi ni Jewa. Ngayon siya ay bahagi ng expert team. Consultant, naiintindihan mo ba? Alam mo na. Ang tagapayo ay parang isang stratehista. Nakanganga sa likod, nag-aalalay ng fan. Iyon. Tawag kay Zuch Liang. Naintindihan ko na. Kapitan ng koponan ng bansa, Yamamoto Ichiro. Dumating dito upang makipag-ugnayan sa aming Hwachung. Pamilyar tayo dito. At ano naman kung ganoon? Sa harap ng ganap na kalamangan, walang silbi, maghanda ng mabuti para sa laban. Si Yamamoto, kilalang kilala sa kanyang kakayahan sa tunay na laban. Bagamat maganda ang ating sistema, pero sa operating table, napakabilis ng pagbabago. Preset na modelo, hindi kayang masaklaw lahat ng mga emergency na hakbang. Kayo ay kailangang maghanda ng sapat na mga plano sa emergency. Ginoo Ding, masyado kang konserbatibo. Hindi pa maipapakita ng grupong laban. Ang lakas ng sistema. Tingnan mo. Nasa sistema ang lahat ng plano. Hintayin mo lang ako kung paano ko sila hulihin. Ang tinatawag na espiritu ng artisan, di ba? Tao medikal. Sistema ng Hwachung. Magarbong datos. Pero ang team leader na nagsasagawa ng operasyon, hindi ganoon kalakas. Kailangan kong mahuli ang kahinaan nila. Para sa isang sipa na pamatay. Haha. Go Sang. Ang iyong plano sa operasyon ay nagtakda ng tumor at vagus nerve. Ang pinakamainam na ligtas na distansya ay 2 mm. Maaari ko bang itanong, kapag natagpuan sa operasyon, na ang aktwal na distansya ay kulang sa 0.5 mm? Paano? Masiguro na hindi masisira ang nerbiyos, na maalis ng buo ang tumor. Ito, sa limitang 0.5 mm. Sa ilalim ng limitang 0.5 mm operasyon. Kailangan ng mas pinupang pamamaraan ng mikroskopikong pagtanggal. Sundin ang espesyal na paraan ng pakikipag-ugnayan. Anong pakikipag-ugnayan? Pakilinaw po ng detalyado, Ginoo Ginang. Putangin ng Yamamoto, hindi sumusunod sa karaniwang paraan. Kailangan lang talagang harapin ito ng matatag, creative doctor. Masaya, creative doctor. Ito ay isang sobrang bihirang kaso talaga. Plano de contingency. Ang plano de contingency ay nakasalalay sa real-time na sistematikong kompensasyon at sa karanasan ng surgeon sa mismong oras ng operasyon gamit ang judgment.
Ang demo ng iyong sistema ay kamangha-mangha. Ngunit ang iyong sagot, ngunit walang laman. Tunay na teknolohiya ay ang kakayahang umangkop, hindi ang nakatakdang modelo. Hindi ba? Ang mga nangungunang siruhano sa inyong bansa ay puro salita lamang at walang tunay na karunungan sa klinika. Maaaring si Dian Gao ng Team Huachuang. Kailangan ng kaunting oras para mag-organisa ng salita. Pasensya na po. Sobrang kinakabahan ako. Medyo masakit ang puso ko. Aalis muna ako sandali para uminom ng gamot. Pasensya na po. Naghintay ng kaunti. Ipagpatuloy ko ang pagsagot. Sa mga tanong ng kabilang panig. Sa 0.5 mm na, limitadong operasyon, dapat gumamit ng ultrafine. Blunt stripping yon. At isama ang mababang daloy. Paghuhugas gamit ang temperatura ng physiological saline. Ang susi ay, gamitin ang natural na puwang ng tissue para sa paghihiwalay ng tubig. Ang ikot na ito ay bahagi ng aktwal na operasyon na nakuha ng kupo ng Huachuang. Ang proyekto ng operasyon ay operasyon sa pagtanggal ng tumor sa huli ng lalamunan. Sa harap ng makapal na ugat at nerbiyo. Paano kaya magpapasya ang pangunahing surgeon kung saan hahawakan ang kutsilyo? Maghintay tayo ng buong paghinga. Ngayon ay nasa mahalagang bahagi na tayo ng paghihiwalay. Ngayon ay nasa kritikal na bahagi na ng paghihiwalay ng nerve na bumabalik sa lalamunan, sa ilalim ng thyroid, sa lugar ng krus ng arterya. Ito, mali ito. Matibay na pagkakadikit ng tissue. Parang konkreto. Magulo ang antas ng pagkalaliman ng anatomy. Guyuan. Ito ay ganap na ibasa kung ano ang inaasahan ng sistema. Ito, ang simulasyon na, ay pangmatagalang talamak na pamamaga. Maaari lamang itong patakbuhin ayon sa itinakdang operasyon ng sistema. Guyuan. Masyadong mahigpit ang pagkakadikit. Mag-ingat sa vagus nerve at sa inferior thyroid artery. Nagkaroon ng malaking pagkakamali ang Huachuang team. Nasugatan ang arterya. Pigilin ang pagdurugo. Bilisan. Naku, napatay na rin ang nervyos. Ngayon ay pumunta na tayo sa bahagi ng mikroskopikong muling pagbubuo ng istruktura ng lalamunan. Dahil sa mga naunang pagkakamali ng kupo ng Huachuang. Malinaw na naantala na ang kanilang ritmo. May malinaw na taga sa bungad ng selyo. Ngayon ay makikita natin ang kalagayan ng laro ng kupo ng isla. Nakaharap ang pangunahing surgeon. Sa parehong komplikadong pagdikit, malinis at maayos ang kanyang pamamaraan. Tumpak at perpekto ang mga hakbang sa muling pagtatayo. Napakataas ng kahusayan. Resulta ng kasalukuyang laban. Naging panghuli ang Huachuang team na may 53 puntos. Malakas na bumangon ang bansa ng mga isla na may 147 puntos. Mga Ginoo, tingnan ninyo. Ang napunit na ugat. Magaspang na muling pagtatayo ng lalamunan. Ito ay ang tunay na pagganap ng Huachuang team. Kalamidad. Ito ay talagang isang kalamidad. Hospital. Hospital. Ngayon, alam na ng buong mundo. Huachuang, ang sinasabing nangungunang teknolohiya. Sa totoo lang, walang silbi. Walang tunay na kakayahan. Wala ring paggalang sa buhay. Ito ay talagang isang paglapastangan sa banal na larangan ng medisina. Ginoong tagapangulo, mayroong emergency. Kakatanggap lang namin ng hindi nagpapakilalang ulat. Isa pa, mga medical na journal, The Lancet, at iba pang mga medical na journal, ay nakatanggap din ng parehong nilalaman na email. Tingnan mo, ito ay si Go Junbo ng Huachuang. Sa mga nangungunang journal, na nailathala ang mga papel, ang ulat ng eksperimento ni Go Junbo ay nakumpleto gamit ang pamamaraang ito. Tingnan mo ang mga ito, ang mga marka ng dugo, ay ginamit na at si Go Junbo ay isang larawan ng orihinal na manuskrito ng may akda. Dynamic modeling ng vascular nerves. Kasama ang precision path planning system. Mga unang tala ng pag-unlad. Ang mga larawang ito, ano ang maaaring ipaliwanag nito? Sa mga larawan, ang orihinal na datos at logs, hindi pag-aari ni Go Junbo, kundi isang doktor na ang pangalan ay Li Jie. Sa liham na nagreklamo, naging detalyadong paghahambing, pagkakatugma ng dalawa, at nagbibigay ng tiyak na timeline.
lubos na mapagkakatiwalaan. Sa itaas, ito ay isang bahagi lamang ng Yellowbird. Nananawagan ang komite na agad na kanselahin si Jen Deng at ang koponan ng Huachuang. Kwalifikasyon sa pagsali. Maglunsad ng masusing investigasyon. Ito ay may kinalaman sa seryosong mga isyu sa etika sa akademiko. Mag-umpisa kami ng investigasyon. Bago lumabas ang resulta ng investigasyon, ititigil muna ang Huachuang team. Lahat ng resulta at kompetisyon. Ipaalam sa lahat ng media. Ihanda ang press conference. Ibalik ang reputasyon ng kompetisyon. Ikinalulungkot ng komite ng kompetisyon na kailangan lamang itong ipagpaliban ang kompetisyon ng Huachuang team. Tungkol sa kung dapat bang kanselahin ang mga resulta at kwalifikasyon sa kompetisyon, kailangan din ng komite ng karagdagang investigasyon. Tandaan 6C. Mamamahayag. Siya. Tandaan. Siya si Gao Junbo. Ginoong Gu Junbo. Pakiusap tumugon sa mga akusasyon ng pangngopya. Ninakaw mo ba ang mga tala ng pananaliksik ni Ilse? Leje, ang mga mataas na opisyal ng Huachuang Hospital ay kasangkot ba sa pagtatakip? Nasaan si Ilse? Leje na yon, siya ba ay pinipilit na manahimik? Lahat ay paninirang puri. Lahat ay pagsasabuatan ng kalaban. Walang ebidensya. Gusto kong magreklamo. Paano mo ipapaliwanag ang mga larawan ng reklamo? Makakakuha ka ba ng orihinal na datos? At mga tala ng pananaliksik? Walang sasabihin. Leje, ikaw ba ang gumawa niyan? Yung mga liham na reklamo, ikaw ba ang sumulat niyan? Ha? Gusto mong sirain ako? Ako ay isang tagapaglingkod lamang sa logistics. Inayos ko ang kagamitan ayon sa iyong hiling. Wala naman akong ibang ginawa. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam. Alam mo namang, may problema yung model. Bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Gusto mo lang akong mapahiya. Pinapanood mo akong masira ang pangalan. Gu Junbo, makinig ka. Yugto ng debate. Naglalakas loob akong magbigay sa iyo ng sulat. Para sa, hindi mapahiya ang Huachuang team. Sa harap ng buong mundo. Para sa dangal ng bansa. Tungkol naman sa kahapon sa operating table. Nang maraming beses na kitang pinaalalahanan, na ang klinikal na karanasan, hindi nakukuha sa dami ng datos. Narinig mo na ba? Ikaw ay taong labis ang pagkahumaling sa pangalan at pera. Isang isipan lang ang nasa isip mo, na mapunta sa tuktok, sa pamamagitan ng pagtapak sa balikat ng iba. Umakyat ka. Ang iyong pagkatalo, ay sanhi ng iyong sarili. Ayos. Ayos ka, Leje. Gusto kong ipaalam sa buong mundo, na ikaw ang may kakulangan sa logistic support. At ang ibinigay mong datos ay mali, dahil lang sa pagkabigo nitong operasyon. Maghihintay ka na lang na masira ang iyong reputasyon. Bumaba ka na sa bayan mo. Si Sanmi ang pangalan niya. Director. Ang plano, numero 9,651. Setyembre 2025, magtiwala ka. Gamitin ang opisyal na impormasyon. Sisiguraduhin kong mahigpit ang investigasyon. Lisang. Talagang nakakabahala ang ganitong issue sa Huachuang. Talagang labis na ikinalulungkot ito. Pampublikong ospital ng Imperyo ng Oshima. Mayroong pandaigdigang nangungunang sentro ng otolaryngolohiya. Taos po namin kayo upang sumali. Ang inyong talento ay tiyak na magpapakita ng gilas. At tiyak na magpapalakas ng inyong pananaw sa medisina. Ginoong Yamamoto, mukhang kayo ay talagang napakapamilyar sa akin. Sigurado na ang ulat tungkol kay Gao Junbo ay galing din sa inyo. Medisina, walang hangganan. Kami ay dahil sa inyo. May sapat na pag-unawa bago nais na tulungan kayo na maibalik ang sa inyo, karangalan at katayuan. Ginoong Yamamoto, tama ang sinabi ninyo. Walang hangganan ang medisina. Ngunit, may bayan ang doktor. Iyon ang kanyang pinagmulan. May landas din ang doktor. Iyon ang ugat na kailangan niyang pangalagaan. Sa oras na ito, umalis. Para sa akin. Ito ay pagtaka sa huling sandali. Kahit na siya ay nakasakit sa inyo noon, hindi kayo nagmamalasakit. Isa lamang siyang maliit na tao. Mas marami pang kailangan ng aking mga pasyente. Ang kailangan nila, hindi lamang isang nangungunang teknolohiya, kundi isang bagay na karapat-dapat. Pagtitiwala sa buhay. Ako po, humahanga ako sa iyong pananaw. Umaasa rin ako na sa akademikong kumperensya ay makakasama kita sa isang bukas at tapat na palitan ng kaalaman. Ingat ka.
Hindi ito ang bansa natin. Si Yamamoto ba iyon? Bakit siya nandito? Wala namang ginawa. Trader. Kano? Legit. Lumikha. Ibinenta ang Huachuang. Ibinenta ang interes ng bansa. Lumikha ng medisina. Sinasabi ko sa iyo kung paano. Sa mga kritikal na sandali, nagkulang ka. Kaya pala, matagal nang nakipag-ugnayan sa mga tao ng isla. Nagtutulungan na sila. Ano pa ang sasabihin? Ang mga doktor ay may pusong mapagkawang-gawa, nagtatag ng medisina. Eto, lahat ng iyon ay kalokohan. Sadyang nakatuon lamang sa kita. Mga taksil na nagbebenta ng bayan para sa sariling kapakinabangan. Sapat na! Sapat na! Sapat na! Sinabi mo na si Lee ay nakipagsabwatan kay Yamamoto. Ito ba ang ebidensya? Si Xiao Wang. Ikaw ang magsalita. Ako. Si Lee at si Yamamoto ay nag-uusap sa silid ng kagamitan. Parang, talaga bang hindi mo nakita kung ano ang sinabi nila? Kahapon, pumunta sa silid ng kagamitan. Kakatapos lang ni Yamamoto mula sa loob. Pero hindi ko alam kung ano ang sinabi nila. Ano pa ang maaari nilang sabihin? Mga sagwatan siguro. Paano nila ako babagsakin? Paano nila babagsakin ang Huachuang? Lee, totoo ba ang sinasabi ni Xiao Wang? Totoo na nakita ko si Yamamoto. Pero wala kaming pinag-usapang plano. At hindi rin namin sinubukang siraan ang iba. Yung plano na wasakin ang Huachuang. Gusto ko sanang makipag-usap ng mag-isa kay Lee, para mag-usap kami ng pribado. Lolo Ding, sa harap ng malaking issue, hindi ka dapat magpakamaawain. Lee, sabihin mo sa akin ang totoo. May koneksyon ka ba kay Yamamoto? Noon pa man. Yung liham na walang pangalan, ito ba ay inyong sabwatan? Nakakita na ako kay Yamamoto. Nakilala niya ako. Noong mga panahong iyon, na nagbigay ng organ transplant kay Hitay. Bilang pangunahing doktor, inanyayahan niya akong magtrabaho sa pulo. Pero tinanggihan ko ito. Ito ang nangyari noon. Ang nakikita ni Xiao Wang. Kung ikaw ay inosente, bakit hindi mo agad nilinaw ng harapan kanina? Itong si Gao Junbo. Alam mo naman hindi. Pipinsala, magbubunyag, magdudumihan ng pangalan. Magdadala ng tao para sumalo, magpapabintang. Anong hindi niya magagawa? Ayaw kong makipag-usap sa kanya ng kahit isang salita. Kung hindi, magiging isang madugong laban na naman ito. Tungkol sa liham na iyon. Talagang wala kang kaalaman. Walang kaalaman. Kahit na hindi ko gusto si Gao Junbo. Yung mga mapagsamantala na mga tao. Pero hindi ko naman kayang gumawa ng bagay na makakasama sa grupo. O makakasama sa interes ng bansa. Hindi naman siya karapat-dapat dito. Nagawin ko ito. Ayos. Sa sinabi mo, nakarelax na ako. Si Ding, ang matandang ito, talagang nalilito na. Naniniwala siya sa lahat ng sinasabi ni Lee. Ngayon, ang personal na alitan ay dapat munang isang tabi. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano maibabalik ang sitwasyon. Kung ang Huachuang ay matatanggalan ng karapatang makilaho, walang duda na mananalo ang koponan ng pulo. Kaya ang kapalaran ng koponan ng Huachuang ay kailangan ng maghintay sa resulta ng investigasyon. Kung kinakailangan, maari akong pumalit bilang kapalit. Gujunbo, hinihiling namin na umuwi ka. Para sa investigasyon. Hindi. Tungkol kay Guvian, sa maraming akusasyon, ng pangungopya sa mga resulta ng pananaliksik, matapos ang masusing pagsusuri ng komite, ang reklamo ay pangunahing totoo. Totoo na si Guvian Bu ay may matagal ng paglabag sa akademikong integridad. Ang komite ng kompetisyon na ito ay gumawa ng desisyon na permanente ng tanggalan si Gao Junbo ng karapatan na makilaho sa pandaigdigang kompetisyon sa medisina at suspindihin ang Huachuang Hospital sa loob ng 3 taon mula sa pakikilaho. Sa lahat ng kompetisyon sa medisina, kwalifikasyon sa pagsali, agad na epektibo. Sandali lang. Pumayag ang komite. Pumayag na si Lee bilang kapalit. Kumpletuhin ang Huachuang team. Sa mga susunod na laban, paano mo nagawa iyon? Gamit ang aking personal na akademikong reputasyon at buong karangalan bilang garantiya. Garantiya para sa aming Huachuang na koponan. Sa susunod na kompetisyon, na kami ay susunod sa mga patakaran ng kompetisyon, na may pinakapayak na medikal na pananaw. Ipapakita ang pinakatotoong antas. Kailangan nating ipakita sa mundo ang ating mga doktor na hindi lamang may mahusay na kasanayan, kundi may matibay na etika sa propesyon at moral na prinsipyo. Lee, bitawan mo na ang pasanin. Pumunta at sabihin sa lahat
Ang tunay na diwa ng Hawaii ay hindi kailanman bumagsak. Hallelujah! Halika, mga kaibigan. Batiin natin si Ginoong Gujumbo sa kanyang pagpasok sa Hwa Chong Medical University sa susunod na taon at maging kasama sa larangan ng medisina. Salamat, Professor Ding. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. Guro Ding. Ito ang espesyalidad ng restoran na ito. Yulong Seju. Gamit ang mga espesyal na produkto ng Sichuan. Malinis na linya ng isda. Tingnan mo ang gupit na ito. Ang hitsura nito, ang malamig na hiniwang isda. Nahiwalay ang buto at laman ngunit buhay pa ang isda. Parang buhay na nilalang. Salamat sa iyo ngayon. Kami rin ay may swerte na ngayon. Mukhang, hindi mas mababa sa isang operasyon. Ang galing sa pagputol. Ako'y mahigit 30 taon na naghawak ng kutsilyo. Dapat din itong purihin. Isda lang naman yan. Ano bang espesyal dito? Kaibigan si Xiaobo. Dito, ikaw ay nagmamasid lang sa labas. Kami ang humahawak ng kutsilyo. Tingnan mo ang mga pagkain ito. Ang mga kinakailangan sa pagputol ay napakataas. Katrabaho. Pakisabi sa chef na gumawa ng isdang ito. Patawag mo siya. Bata pa. Ang sinasabi mo ba? Itong piraso ng isda. Siya ang naghiwa nito. Pasensya na po, mga boss. Isa lang siyang high school student. Wala akong alam. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sinasabing masama ang ginawa niya. Sa halip, sobrang ganda ng ginawa niya. Hindi ako masyadong naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Tila kaedad kita. Kaya mo bang gumawa ng ganyan? Oh haha. Kaya kailangan kong purihin. Itong pamangkin ko. 1 linggo pa lang siyang nag-aaral ng pagluluto. Napakataas na ng antas niya. Maraming tao ang nag-aral ng maraming taon. Pero hindi maabot ang antas na ito. Haha. CJ, hayaan niyang hiwain ulit ang isda. Ipapakita ko sa'yo. Para sa inyo. Sa doble ang presyo. CJ. Ang dulo ng kutsilyo nakadikit sa palikpik ng isda pagkatapos. Sa pinakamahalagang nerbiyo, dahan ng marahan, biglang huminto ang isda sa pag-angal. Pero ang bibig nito ay nakabukas pa rin. Hinahati ng talim ang gulugod ng isda. Dumadaan. Maingat na umiwas ang talim sa lahat ng mahahalagang ugat at nerbiyo. Sa loob ng buto, laman at kalamnan. Ang katawan ng isda ay naging manipis na hiwa-hiwalay. Maingat na tinanggal ang buong buto ng isda. Nakakabit sa balangkas. Kapag inilagay sa isang yelong plato, ang mga hasang ay bahagyang nakabukas pa rin. Ang buntot ng isda ay bahagyang nanginginig. Ang galaw ay parang agos ng ulap at tubig. Tila isang perpektong palabas. Nakatutok na paghinga. Nagiging isa ang tao at ang kutsilyo. May isang uri ng kagandahan sa daan. Itong batang ito ay may likas na kakayahan sa paghawak ng kutsilyo. Batang lalaki, ang iyong kontrol at kakayahang makaramdam at tumpak na kakayahang mag-anatomiya ay talagang nangunguna. Ito ay malinaw na. Likas na kamay ng siruhano. Ang mga kamay mo na ito, kung hindi ka mag-aaral ng medisina, ay talagang isang pag-aaksaya ng talento.